Nako, eto na ho mga kababayan. Grabe. Ha? Nagulat si Mayor Magalong, no? Nung nakausap niya na ho ang ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa pinuntahan nilang project na gumuho na sa Benguet. So, gulat na gulat po dito si Mayor Magalong sa talino ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Biruin niyo yan. So, nung una, hindi nyo naman kung bumanat si Magalong dati sa ating Pangulo. Pero ngayon, napapabilib na siya at napahanga sa talino ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, yan naman ho ang ayaw ng mga DDS. Diba? Ay, ito, pakinggan natin. Talagang disappointed siya. Makita mo talaga eh. Tapos galit siya. At I believe the way I was, assessing him, talagang he has the determination, the conviction. He's very much. Talagang porsigido ho ang Pangulo natin. Bago po bumaba sa pwesto ang ating Pangulo, ay matapos na itong korupsyon na ito. Wakasan na itong korupsyon na ito, mga kababayan. Ito ho ang talagang gagawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Sa mga didiles na ina-underestimate ang ating Pangulo, sabi nga ni Jose Claire kay Basti Duterte, manood ka na lang. Diba? Ito, pakinggan pa natin. Very much committed to make sure na before matapos yung kanyang termino, something should happen. Something should really happen na maramdaman ng tao ba. Bago matapos po ang kanyang termino, si Mayor Magalong na mismo ho ang nagsasabi, mga kababayan, na bago matapos ang kanyang termino ni PBBM, ay sigurado po. Ganyan kasi pag tahimik ko, diba? Hindi kada ng kuda. Tahimik pero may nagagawa. Hindi bara-bara pero sigurado. Diba? Ganyan ho ang Pangulo natin. Kasi dito ho, sa mga issue, sa mga flood control na ito, hindi ko kailangan madali ang pag-imbestiga dito. Kailangan managot lahat na may sangkot dito. Mga nasa gobyerno, sino man yan, kontraktor, lahat nakasangkot. Kaya tama ang ginagawa ng Pangulo. Iniimbestigahan, hindi bara-bara, para walang madamay na mga inosente. Eto pa, pakinggan nyo pa, mga kababayan. Ito kasi yon, ito muna pala. Panoorin nyo to. Itong pagpunta ho ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Benguet. Okay? Ito mga kababayan. Wait lang Alam nyo kasi, ito, yung kasama ng Pangulo natin si Mayor Magalong. Ito yon mga kababayan. Ayan Ito yung proyekto na 260 million na useless, sabi ng ating Pangulo. Panahon po ni dating Pangulong Duterte yung proyekto na yan. Mga kababayan, useless lang ang ginawa. Kumbaga, nagtapon lang umano ng pera, sabi ho ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. At kinumpirm mismo ni Secretary Bonoan, itong proyekto na yan ay panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Mga kababayan. Ayan. Yan po kasama ng Pangulo. Ito siguro yung sinasabi ni Mayor Magalong na kasama nila na engineer. Yan kasi pag may presidente tayong masipag magtrabaho, 'di ba? Ito, pakinggan natin yung sinasabi po ni Mayor Magalong. Pero ayaw ko naman paunahan ng ating presidente. Pero sa tingin ko meron siyang strategy sets Probably we have a different approach. Iba yung approach ko sa akin is immediately a third party. Pero siguro, iba rin yan sa kanya. Gusto niyang i-validate lahat. Kaya siya umiikot, tinitingnan niya. Alam mo, very busy talaga yung kanyang PMS Diba?
Si Mayor Magalong na mismo, nakikita niya mismo ang Pangulo natin, iniikot lahat na proyekto at inaalam kung sino pa yung mga sangkot dito sa mga kabalastugan o sino pa yung gumagawa ng mga ghost project, sino pang gumagawa ng mga palpak ng mga proyekto. 'Di ba? Iniikot mismo ng Pangulo kasi gusto ng Pangulo wakasan na yan. Kaya sana matuwa kayo. 'Di ba? Dahil gusto ng Pangulo wakasan itong korupsyon dito sa mga flood control, sa mga proyekto. Alam naman natin lahat. Noon pa yan, mga kababayan. Hindi lang sa panahon ng ating Pangulo. 'Di ba? Sinabi nga ni Baste, 3 taon na daw nakanganga ang Pangulo. Paano na lang kaya ang kanyang ama? Di 6 na taon na rin nakanganga. Kasi bakit hindi ito nailabas nung panahon ng tatay niya? 'Di ba? Kung talagang sila ay concern sa taong bayan, bakit sa panahon lang ng Pangulo? Kasi ang mga kontraktor mo, mga kababayan, ay panahon pa ng kanyang ama. Hindi lang ho sa panahon ng ating Pangulo. 'Di ba? Hindi lang ho sa panahon ng ating Pangulo itong mga kontraktor na ito. Pakinggan natin. Nagulat nga ako na they're all over the country. Nagbabalidate sila. Tapos, talagang pinupunta ni Presidente para sabi nga, nakita ko na he has a good grasp Alam mo, pati yung mga technical terms, may dala-dala nga akong isang civil engineer na talagang isa siya sa mga nagdi-design dyan sa mga rock netting. At nung pinakita nga niya, explain niya kay Presidente na, tingnan mo sir, ito, malleable to. Unlike yung mga European technology na hindi mo basta-basta sir, mababali yan. Alam niya, pati yung mga terminologies, pati yung mga values, alam niya, nagulat niya. Di ba? Alam ng ating Pangulo. Nagulat nga po si Mayor Magalong. Ibig sabihin, talagang matalino po ang Pangulo natin. Hindi lang siya basta-basta presidente, umupo lang siyang presidente na walang alam pagdating sa mga proyekto, mga kababayan. Diba? Biruin nyo mga kababayan, si Mayor Magalong na mismo ang nagsasabi na napakatalino ng ating Pangulo. Nagulat siya Alam lahat ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang naman yan Pati sa health, makikita naman natin. Diba? Sa health, sa kalusugan natin, ang dami ding alam ng ating Pangulo. Diba? Sa mga proyekto pa kaya. Kaya yan po, mga kababayan, ang dapat tularan ng mga uupo pa na susunod sa ating presidente. Yan dapat. Diba? Mga kababayan, kaya ako, talagang sulit na sulit ako sa ating Pangulo. Ewan ko na lang sa mga iyakin dyan. Basta tayo, alam natin yung totoo, alam natin na ito, si PBBM, ginagawa niya ang trabaho at napakatalino naging na presidente ng Pilipinas. Na siya lang ho ang nakakagawa nito. Na ibulgar ang korupsyon, tulungan ang taong bayan. Kailangan niya itong wakasan bago siya umalis sa kanyang posisyon, bago mag-end ng kanyang posisyon bilang presidente, kailangan niya wakasan ito. Yan ang sinisigurado ng Pangulo na may mananagot. Ayon po yan kay Mayor Magalong. Diba? Ito. Kaya ako sa kanya. So talagang siguro meron na talaga siyang knowledge and I believe meron siyang strategy. Hindi ko lang alam kung paano. Diba? Diba? Mga kababayan, yan ho dapat ang presidente. Hindi lang ho yung magmumura, magbabanta, magsasalita within 3 months, within 3 weeks, 3 days lang tapos na yan. Hindi ho ganun ang Pangulo natin. Diba? Mga kababayan, hindi ho nagbibitaw ng mga ganyang salita ang Pangulo natin. Ang gusto niya gawin, tapusin, na mas mapakinabangan ng tao ng pangmatagalan. Kaya ito, mga kababayan, ang ginagawa ng ating Pangulo, hindi naman lahat ng mga kontraktor. Diba? Hindi lahat naman na nasa gobyerno. Diba? Kaya nga iimbestigahan, diba? Ng ating Pangulo. Hindi lang ho, no? Kaya ngayon, nakikita ko ngayon ng ahensya ng ating Pangulo. Diba? Nag-iimbestiga si PBBM. Kaya ngayon, kumikilos na rin ang lahat ng ahensya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pati nga itong mga nakakabili na mga maraming sasakyan, mga mamahalin sasakyan, ay paiimbestigahan na rin ng BIR. Mga kababayan. Diba?
sa lahat nating mga kababayan, di ba, sino lang ba ang presidente na nakakagawa ng ganyan? Pumupunta sa mga proyekto, nakakausap ang sambayan ng Pilipino. Di ba ho ang Pangulong Bongbong Marcos? Kasi mga kababayan, desidido ho ang Pangulo natin na talagang kailangan ang proyekto ay para sa taong bayan, mapakinabangan ng taong bayan. Pero inyo na lang po dyan, no, sa naapektuhan po dyan sa landslide na yan dyan sa may Benguet. Alam nyo kung ilan kagad yung nalugi sa ating mga magsasaka? 35% sa kanilang income ang nawala. Dahil, siyempre, mga kababayan, dadaan ka pa ba dyan? Kung mabagsakan ka ng mga bato. 'Di ba? Kaya mga kababayan, eto lang, magkaisa, magtulungan, dahil nakikita naman natin ang Pangulo natin, nagtatrabaho para sa mga Pilipino. 'Di ba? Yun lang po. Laking bagay na po. Malaking tulong na po yan sa ating Pangulo. So maraming salamat po at magandang hapon sa inyo. Thank you.